Nagpasaring si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kampanya ng kanyang senatorial slate sa Ilocos Norte. May bahid daw ng dugo ang mga kalaban dahil sa tukhang, hindi katulad ng mga iniendorso niya. Yan at iba pang ganap sa kabi-kabilang kampanya sa Frontline Express report ni Mean Los Baños. Naawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Sa harap ng kanyang mga kababayan sa Lawag, Ilocos Norte, ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 senatorial candidates ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasabay nito ang pasaring sa mga kalaban. Nagtataka nga parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Karamihan sa mga pambato ng administrasyon pasok sa top 12 ng mga survey. Puwera lang kina Senador Francis Tolentino at Benher Abalos. Pero kumpiyansa sila na makatutulong ang malakas na pag-endorso ng Pangulo. Muli namang nagpakita ng suporta ang mga kakamping sa People's Campaign Kick-Off Rally ng senatorial tandem ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa Dasmariñas, Cavite. Dumagundong palalo ang Dasmariñas City Arena nang humarap si dating Vice President Leni Robredo. Pakiusap niya sa mga botante, ibalik sa Senado sina Kiko at Bam. Hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Una nang nangako si Robredo na tutulong sa kanilang kampanya bago niya tutukan ang pagtakbong mayor sa Naga. Kaya naman mataas ang kumpiyansa ni Kiko at Bam. Humarap din sa publiko si dating Senadora Laila de Lima na first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List. Present din si Attorney Chel Jokno na pambato naman ng Akbayan Party List. Karapatan sa edukasyon at nakabubuhay na sahod naman ang plataporma ng senatorial candidates ng Makabayan Coalition. Kakayod daw sila sa ground campaigning lalo't wala silang pera para sa mga advertisement. Tokhang style, yan daw ang gagawing strategiya ni re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang pangampanya. Kahit kabilang siya sa iniimbestigahan ng International Criminal Court dahil sa kampanya kontra droga, kumpiyansa si de la Rosa na ito ring war on drugs ang magiging dahilan kaya iboboto pa rin siya ng mga tao. Naniniwala rin si de la Rosa na hindi makakaapekto sa kanilang standing sa mga survey ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na kaalyado nila. Sinimula naman ni Senator Bongo ang kampanya sa pakikipagkamay sa mga motorista at pagkain ng kwek-kwek sa harap ng Malasakit Center sa Davao City. Ipinagmalaki ni Go ang isinulong niyang Malasakit Centers, Super Health Centers at Specialty Centers. Makikita naman daw ang track record niya sa Senado at gusto pa rin daw niya na gawin ito. All out naman ang mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Inari Sports Arena sa Pasig City para siya'y ikampanya. Naka-hospital arrest man dahil sa patong-patong na kaso, may pre-taped video message naman siya. Plataporma niya raw ang pagsugpo sa korupsyon. Magpapagawa rin daw siya ng Truth Commission at palalakasin ng Office of the Ombudsman para imbestigahan ang mga proyekto ng mga politiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.